Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo. Isa sa budget-friendly smartphone, ito ang Blade A72s ng ZTE. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetic, specs, tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. SIM ejector, itong quick start guide at warranty card, freebie na phone case. Ganito ang itsura pag nakasuot. Sa camera module, safe yan na hindi magagasgas dahil yung case ay nakaangat yan sa pinaka-lens. Itong screen protector. So hindi ito pre-installed. So mas mabuti pa-tempered glass mo na lang kesa sa ganito, mahirap kasi ito ikabit. Sa pinaka-loob ng box, itong earphones na bihira mo nang makitang freebie. Itong sync cable o charging cable, ito ay USB Type-C. At ang huli, itong power brick. Ito'y supported ng 22.5 watts. Pero napansin ko, maliit, halos kasing size ng 10 watts. So nag-charging speed test ako dito. Nag-start ako sa standard na 20%, na full ito ng around 2 hours. Next, punto na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na sky blue. Available din ito sa space gray. Ganito ang appearance ng texture sa indoor. Yung back panel design, matte textured. Ako mas gusto ko yung ganito. Mas di kapitan sa smudges at gasgas. Ito naman ang itsura sa outdoor. Napansin ko lang, mas mabigat ito kaysa sa mga entry level ng Infinix at Tecno. So mas feel mong rock solid. Next, boot on na natin. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.75 inch na HD Plus na IPS display. Ang cons, drop notch lang ang linagay dito. Di siya nakiuso na kahit entry level ay naka-punch hole display na. Sa iba, di naman big deal. Sa screen, makakapili ka sa 60 or 90 Hz sa refresh rate or pwede rin naman auto switch. Sa Widevine, sa mga nagne-Netflix, meron itong security level na L3 SD. Ang network nito guys ay 4G, so test na rin natin sa data speed. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi, outdated na Android 12 version ang nandito. Hindi ito supported ng NFC, hindi rin ito supported ng eSIM or embedded SIM. Sa selfie camera naman ay 5 megapixel. Wala itong LED flash. Ang alternative nito sa LED flash ay yung white background tulad niyan. Ito ang sample ng picture. Itong na-unbox natin, ito yung 464 na variant. Nabili ko ito na 3,049 pesos dahil naka-sale. Pero ang regular price ay 3,299 pesos. Meron din itong memory extension na ang pros, yung flash memory nito guys ay UFS. Ang main shooter nito ay 50 megapixels sa 1080p at 2 megapixels sa macro at 2MP ulit para sa depths. Next, check naman natin ano yung features or category ng camera. Ito naman ang sample ng picture. So meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light.
Sa video settings, ang meron dito ay 480, 720 at 1080p sa 30 fps, wala nang iba. Nag-check din ako ng video stabilization, ang cons wala dito guys. Pero sa steady ay clear ang quality. Ang video zoom at photo ay parehong hanggang 10 times. Dagdag details ko lang sa frame curve edge. Sa right side, nandito itong volume rocker. Sa baba, yung power button, slash on off switch. Ito rin ang fingerprint scanner. Sa right side naman ay yung para sa SIM tray. Ito ay hybrid SIM slot. Sa hindi pa nakakaalam, pag naglagay ka ng dalawang SIM, di ka na pwedeng maglagay ng SD card. Sa ilalim naman, itong speaker grill, charging port, primary mic, at itong 3.5 jack. Sa taas, walang nakalagay. Napansin ko, indent yung surface. So, isang speaker lang meron tayo dito. Ito ang tunog ng speaker. Napansin ko medyo mataas ang treble. Ang chipset nito ay Unisoc T606 na octa-core na ang performance score ay... So nag-game test ako dito, brief ko na lang para hindi sobrang mahaba. Pero meron akong full video sa game test, linagay ko sa link sa comment section. So nag-start ako sa phone temperature na 36.4 at check na rin natin ilang percent ang battery bago sa game. After ng game test mamaya, check ulit natin ilang percent natira sa battery at phone temperature kung uminit ba. Ang goal natin dito para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na itetest natin. Result guys ay playable ito sa mga game apps na tinest natin. Expected ko na rin dahil maganda ang T606 na chipset para sa entry level. So after 50 minutes ng paglalaro, nabawasan yung battery ng 10%. Sa init naman, meron itong 37.4. Conclusion, dahil nabili ko ito na 3,049 pesos, syempre sulit ito kasi naka Unisoc T606, 50 megapixel, UFS na flash memory at ramdam mo maganda ang build quality. Minus ko na lang yung 22.5 watts kasi di ko naman ramdam. Pero overall para sa akin ay sulit na sulit para sa 3,049 pesos. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing. Ako si Kuya Gizmo, a peace.